Sanib-persa ang Department of Trade and Industry o DTI at ng Pamahalaang Panlalawigan ng Nueva Ecija sa pamamagitan ng Provincial Tourism Office sa kanilang pagtutulungan upang higit na mapalakas ang mga malikhaing industriya at mga micro, small, and medium enterprises o MSMEs na nakatuon sa turismo sa buong lalawigan. Pinangunahan ni DTI-OIC Provincial Director Warren Patrick Serrano ang isang pulong kasama si Provincial Tourism Officer John Mara Stefan San Pedro upang ihanay ang mga convergence initiatives na nakatakda para sa taong 2026. Tinalakay sa pulong ang mahalagang programa ng DTI gaya ng One Town, One Product o OTOP Next Gen, mga trade fair, mga aktibidad para sa market access at ang creative industry mapping sa lalawigan. Isa rin sa mga pangunahing paksa ang panukalang Bayanihan Festival ng Pamahalaang Panlalawigan na layong ipakita ang mga atraksyong panturismo, mga inisyatibang pangkultura at mga exhibit ng malikhaing produkto, kasabay ng mga hakbang na naaayon sa Philippine Creative Industries Development Act, kabilang ang integrasyon ng mga lokal na MSMEs. Ayon kay DTI Business Development Division Chief Maria Odessa Manzano, nagkasundo ang dalawang tanggapan na magtulungan sa pagsuporta sa mga paparating na aktibidad sa turismo tulad ng bike run sa lungsod ng Cabanatuan at mga product showcase para sa mga lokal at dayuhang bisita. Inalok din ng DTI ang pagbibigay ng listahan ng mga OTOP Nooks kung saan maaari makabili ang mga turista ng mga lokal na delicacy at dekalidad na produkto mula sa Nueva Ecija. Kasama rin sa pulong ang presentasyon ni DTI Senior Trade and Industry Development Specialist Dennis Suyayen hinggil sa panukalang muling paglulunsad ng tatak na obra at kultura NE na layong itaguyod ang mga produktong gawa ng mga Nueva Ecijano. Samantala, binigyang diin ni DTI Creative Focal Person Deberisa Hidalgo ang mahalagang papel ng malikhaing industriya sa pagpapalakas ng lokal na ekonomiya. Malugod naman tinanggap ni San Pedro ang mga inisyatiba ng DTI at nangakong ipapatupad ang mga napag-usapan sa mga municipal at city tourism officers sa buong lalawigan. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng matibay na ugnayan ng sektor ng turismo at kalakalan upang maisulong ang kaunlarang panlalawigan. Sa pamamagitan ng kolaborasyong ito, muling pinagtibay ng DTI at ng Pamahalaang Panlalawigan ng Nueva Ecija ang kanilang layunin na palakasin ang mga malikhaing industriya at tourism-based MSMEs, itaguyod ang lokal na kultura at suportahan ang inklusibo at napapanatiling paglago ng ekonomiya sa lalawigan. Pinalakas ng Nueva Ecija Provincial Veterinary Office o PVO ang pangalaga sa kalusugan ng mga hayop at kalinisan ng kapaligiran sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na regulatory monitoring at disease surveillance sa buong lalawigan. Ayon kay Provincial Veterinary Officer Jenny Avirilla, mahigpit na ipinatutupad ng kanilang tanggapan ang regulasyon sa paggalaw ng mga hayop, regular na inspeksyon sa mga sakahan at ang pag-i-issue ng veterinary health certificates upang maiwasan ang pagkalat ng mga sakit na nagmumula sa hayop at masiguro ang kaligtasan ng pagkain. Dagdag pa niya, isinasagawa ang tuloy-tuloy na disease surveillance, particular sa mga baboy at manok, upang agad na matukoy at maiwasan ang posibleng paglaganap ng sakit. Ipiliwanag din ni Averilla na ang veterinary health certificates ay nagsisilbing patunay na ang mga alagang hayop at poultry ay sumusunod sa pambansang pamantayan sa kalusugan at kalinisan bago ito ilipat o ibiyahe. Aniya, regular ding iniinspeksyon ang mga poultry at swine farm, lalo na bago at habang isinasagawa ang anihan, upang matugunan ang mga issue sa sanitasyon at infestation ng langaw na nakakaapekto sa mga karatig komunidad. Binigyang diin ni Averilla na nakatutulong ang mga hakbang na ito
upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng produksyon ng livestock, pangalaga sa kalusugan ng publiko at kalinisan ng kapaligiran. Nakikipag-ugnayan ang PVO sa Task Force, Kalikasan at mga lokal na pamahalaan upang mas mapalakas ang pagpapatupad ng mga patakaran, pagsunod ng mga sakahan at aktual na monitoring sa antas ng komunidad. Ayon pa kay Averilla, ang maagap na pagmamanman ay nagbibigay daan sa maagang pagtukoy ng mga panganib sa kalusugan ng hayop at mga suliraning pangkapaligiran na may kaugnayan sa operasyon ng mga sakahan. Binigyang diin niya na mahalaga ang kooperasyon ng mga magsasaka, lokal na opisyal at mga residente upang mapanatili ang responsableng pangalaga ng livestock sa buong Nueva Ecija. Muling pinagtibay ng Provincial Veterinary Office ang kanilang pangako na ipagpapatuloy ang epektibong regulasyon sa kalusugan ng hayop at pangangalaga sa kapaligiran upang maprotektahan ang mga komunidad at ang food system ng lalawigan. Mas pinaigting ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO sa pamumuno ni Police Colonel Herel Daggett L. Bruno ang kanilang kampanya laban sa kriminalidad na nagresulta sa pagkakaaresto ng 6 na law offenders at pagkakasamsam ng ilegal na droga, baril at bala sa 2 araw na operasyon sa Nueva Ecija. Ayon sa ulat, nagsagawa ng magkakahiwalay na anti-illegal drug operations ang mga tauhan ng Zaragoza Municipal Police Station o MPS, San Jose City Police Station at Santa Rosa MPS na humantong sa pagkakaaresto ng 3 hinihinalang sangkot sa illegal na droga. Nasamsam mula sa kanila ang humigit kumulang 2.20 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 14,960 pesos batay sa Dangerous Drugs Board o DDB. Samantala, sa isang kaugnay na operasyon, ipinatupad ng General M. Natividad Municipal Police Station ang isang search warrant sa Barangay Mataas na Kahoy, General Mariano Natividad, Nueva Ecija, laban sa isang suspek na kilala sa alias na Seyo. Sa isinagawang paghalughog, nasamsam ang isang caliber 9mm Colt pistol na may kasamang magazine na may 4 na bala. Bukod dito, isang concerned citizen ang nag-ulat ng insidente ng pagnanakaw sa loob ng compound ng Nueva Ecija Medical Center o NEMC sa barangay Mambangnan, San Leonardo, Nueva Ecija. Isinuko rin ng nasabing mamamayan ang mga naarestong suspek sa pulisya. Na-recover mula sa kanilang pag-iingat ang ilang metal o steel straps na tinatayang nagkakahalaga ng 30,000 pesos. Ang lahat ng mga naarestong individual ay kasalukuyan nasa kustodiya ng kanilang operating units para sa wastong disposisyon at maharap sa kaukulang kaso alinsunod sa batas. Muling iginiit ni Police Colonel Bruno ang kanyang direktiba sa lahat ng unit ng NEPO na manatiling matatag sa pagpapatupad ng mga inisyatiba laban sa kriminalidad habang pinananatili ang disiplina at profesionalismo sa lahat ng operasyon ng pulisya. Binigyang diin niya na ang mga hakbang na ito ay alinsunod sa gabay ni Police Brigadier General Ponce Rogelio I. Piñones Jr., Regional Director ng PRO3 upang supilin ang kriminalidad sa Central Luzon at bilang suporta sa PNP Focus Agenda sa ilalim ng pamumuno ni Police General Jose Melencio C. Nartates Jr., Chief PNP, na may temang Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.